Hello, what's up? It's your El Maestro and once again, bumabati sa inyo ng isang magandang araw mga kaibigan at mga kaguro. Kung bago lamang kayo sa aking channel, huwag na huwag niyong kakalimutang i-like, mag-comment, i-share, mag-subscribe, at syempre, i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Ang videong itong ginawa ko mga kaguro at mga kaibigan ay para sa ating mga minamahal na mga magulang. So ito ay makakatulong sa kanila para makakuha sila ng mga technique, ng mga strategies, ng mga tips kung paano ba nila maisasagawa ang modular learning sa kanilang mga anak. Alam naman natin na karamihan sa mga Pilipino, karamihan sa mga magulang, sa mga estudyante, ang piniling modality na gagamitin sa pag-aaral ngayong Agosto 24 ay modular learning. So, dito natin malalaman ano-ano ba ang mga dapat nating gawin para maibigay natin sa ating mga anak ang nararapat na edukasyon sa kabila ng pandemic na ating kinakarap sa kasalukuyan. Okay, so sa aking nakaraang video ay tinalahay ko na doon ang iba't ibang uri ng learning modalities na inihahanda ng DepEd para sa darating na pasukan sa Agosto 24, 2020. Ano-ano nga ba ang mga yon? Una, face-to-face learning. So yung face-to-face learning, ito yung nakagawian nating uri ng pag-aaral na kung saan magkasama ang mga estudyante at ang guro sa loob ng isang classroom. Subalit, dahil inanunsyo ng ating Pangulo na hindi niya papayagan ang anumang face-to-face learning hanggat walang vaccine para sa COVID-19, ito ay hindi nakasama sa ating pagpipilian. Pangalawa, homeschooling. Sa homeschooling naman, kayong mga magulang ang siyang magtuturo sa inyong mga anak. Subalit, kailangan dumaan muna kayo sa mga pagsasanay o training. Ang homeschooling ay hindi pa approve ng ating kagawaran at ito ay kasama lamang sa mga pinagpipilian. Pangatlo, blended learning. Ang blended learning naman ay pinagsamang face-to-face learning at iba pang uri ng learning modalities. Pwedeng face-to-face learning at homeschooling o pwede namang face-to-face at saka distance learning. Subalit dahil bawal nga ang face-to-face learning, ang blended learning ay hindi na rin applicable sa panahon ngayon. Pang-apat, distance learning. Ito naman ang uri ng pag-aaral na kung saan hindi magkasamang physical si teacher at saka si pupils. Alright, so pwedeng si teacher ay nasa bahay niya at yung kanyang mga estudyante naman ay nasa kanya-kanyang mga bahay. Yan yung ating distance learning. Okay, so dito tayo mag-focus sa distance learning kasi marahil ito na yung modality na gagamitin natin ngayong darating na pasukan. Okay, so sa distance learning, mayroon tayong tatlong uri. No? Una is yung online distance learning or yung ODL. So, kadalasan, nami-misinterpret kasi ng karamihan na pag sinabing distance learning ay online learning lang. So, isa lamang yung online learning sa mga uri ng distance learning. So, sino ba yung mga pwedeng sumama or kasama sa online distance learning? So, una, yung mga batang mayroong Wi-Fi. So, una yun yung unang requirements. No? Kailangan mayroon kang Wi-Fi. Hindi pwede yung free data lang. Okay? And then gadgets, mga laptops, mga computers, or mga cellphone. Okay? So, mayroon tayong dalawang uri, no? Synchronous learning at saka yung asynchronous learning. So, sa asynchronous learning, sabay-sabay na mag-aaral yung mga bata kasama si teacher, sabay-sabay silang mag-online. Samantala, yung asynchronous learning naman, hindi sabay-sabay na mag-online yung mga bata at si teacher. Pwedeng iba yung schedule ng isang bata, pwedeng iba rin yung schedule ng isang bata. Pero, pareho silang online. Pangalawa, okay, so dito tayo mag-focus kasi karamihan sa mga magulang, ito yung isinagot nila sa kanilang sa kanilang survey. So, modular distance learning. So, sa modular distance learning, meron tayong dalawang uri, digital module at saka printed module. So, pag digital module, ang module ay nakasave sa isang USB or CD, ibibigay sa mga estudyante at sasagutan nila ito sa kanilang mga bahay. After nilang masagutan sa kanilang mga bahay, ibibigay nila yung USB or yung CD sa mga teacher para i-check yung lahat ng activities. Ngayon, sa digital module, kailangan meron syempre yung laptop o kaya computer. Okay, so pag wala ka namang computer o laptop, dito ka na sa printed module. So, bibigyan ka ng modules, libre po ito, provided by our government, no? So, libre siyang ibibigay sa mga bata. So, pwedeng ibibigay siya sa barangay or sa bahay mismo. So, depende sa school. Okay? So, makipag-ugnayan na lang po kayo sa school kung ano yung magiging sistema. Kasi yung iba, diretso sa bahay, ihahatid, or yung iba naman sa barangay.
After masagutan yung module ng mga bata, mayroon siyang nakatakdang or araw na ibabalik yung module. So, yung pagbabalik ng module, pwedeng sa barangay ulit or pwedeng may mangungolekta ulit. So, lilinawin po natin, walang magbabalik o walang kukuha ng module sa paaralan. Okay, pangatlong uri is yung TV radio broad or TV radio based instruction. So, dito naman, yung mga lessons ay mapapanood ng mga bata or mapapakinggan ng mga bata sa pamamagitan ng radyo o kaya naman ng television. Alright, so kanina ay napag-aralan na natin ang iba't ibang uri ng distance learning. So ngayon naman, mag-focus tayo sa modular learning. Bakit? Dahil base sa isinagawang survey ng DepEd, lumalabas na malaking porsyento ng mga magulang at mga estudyante ang pinili nilang modality ay modular learning. So, nararapat lamang na malaman natin at maliwanagan tayo kung ano nga ba talaga ang module. Kasi ito yung parating maririnig natin ngayon, module, hindi na libro, hindi na aklat. No? Pag sa teacher, sa mga bata, ang maririnig natin ngayon is module. So, ano nga ba talaga ang module? Ito ay kagamitan ng mag-aaral na naglalaman ng isang aralin na isinulat sa paraang madaling maunawaan at magagawa ng mag-aaral kahit wala ang guro sa kanyang tabi. Ito ay isinulat para sa distance or remote learning. Ito ay para sa independent learning o sariling sikap sa pag-aaral. Kasi nga, hindi sila magkasama ng kanilang teacher. Unlike pag face-to-face, anytime pwedeng magtanong si pupil kung hindi niya maintindihan yung lesson. Pero dahil tayo ay nasa remote learning, hindi mo pwedeng tanungin ng oras-oras o minuminuto yung teacher mo. So, ikaw lamang sa sarili mo yung makakadiskubre ng sagot or pwede kang maghingi ng tulong sa mga guardian or sa mga nakakatanda sa bahay. Okay, ito raw or ang K-12 daw o curriculum guide, teacher's manual, learner's material, textbook ang naging gabay sa pagsulat ng mga ito. So, kung ano naman yung nasa libro, ito pa rin naman yung nilalaman ng module. Kaya nga lang, ito ay mas pinasimple at mas pinaikling aklat. So, may mga tinanggal tayong mga lesson sa module na nandoon sa aklat. So, ang natirang mga lesson lang dito is yung mga mahalaga at kumbaga, kailangan talagang malaman at matutunan ng bata. No? So, alam ng mga teachers yan, yung tinatawag nating MELC or yung Most Essential Learning Competencies. Okay? So, pinili lang natin yon. Meron tayong mga inalis. Alright. So, mas pinatali ang lesson at activity para sa bata. So, lahat ng activity rito sa module ay sinigurado ng mga eksperto, yung mga gumawa nito, na maiintindihan ito ng bata. No? Mas madali nilang maiintindihan. Okay? Next, maraming mga gawain para sa bata upang malinang at masukat ang kanyang pagkaunawa ukol sa bawat aralin. So, marami dito mga activities. Puro siya activity. No, dahil pag maraming activity yung bata, pag marami siyang ginagawa, mas madali niyang maintindihan yung lesson. Kumbaga, less ang discussion. No? Mas konti yung discussion, mas marami yung mga activities. Okay. May nakatakdang araw kung kailan dapat matapos ang lahat ng gawain sa module. So, mayroon siyang nakatakdang araw. Hindi ibig sabihin na yung isang module, aabutin niya ng 3 linggo o 1 buwan, hindi ganon. So, depende sa lesson. So, kung ano yung nakalagay doon sa module, alam at kailangan matapos mo ito sa loob ng 5 araw, so kailangan matapos mo yun sa loob ng 5 araw. Kasi kukunin na yan ng teacher. Kailangan mo siyang maibalik sa teacher sa loob ng 5 araw. So, hindi yan unlimited sa'yo, no? Na kung kailan mo lang siya gustong sagutan, doon mo lang sasagutan. Okay? So, mayroon siyang takdang araw na nakalaan. And then, yung panghuli, nakatangian ng module, may answer key sa dulo ng bawat module. Hindi katulad ng libro or ng aklat, wala siyang answer key. Ang answer key niyan, ang nakakaalam lang ay si teacher. Pero sa module, dahil nga hindi mo araw-araw kasama yung teacher, hindi mo siya oras-oras kasama, so mayroon na siyang answer key na nakalaan sa bawat dulo. No? Sino ang pwedeng tumingin dyan? Siyempre, hindi ikaw na estudyante. Ang titingin dyan, yung parents mo. Okay? Para alam ng parents kung ano yung tamang sagot, para siya ang magpapaliwanag sa'yo kung bakit mali yung sagot mo. Okay? So, yan yung magsisilbing guide para sa mga magulang, yung answer key. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng
module. Okay, so ngayon, dahil na tayo sa pinaka-topic natin, no? Yung mga tips para sa magulang kung paano niya matuturuan ng maayos ang kanyang mga bata sa loob ng bahay. Dahil tayo nga ay nasa online modular distance learning. Okay, so meron tayong iba't ibang meron tayong mga tip, no? Mga gabay sa mga magulang. So tip number 1, ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Ipaliwanag sa bata kung bakit sila nasa bahay, nag-aaral at wala sa paaralan. So, syempre, magtatanong ang mga bata, bakit tayo nandito? Bakit ako wala sa paaralan? Dapat doon ako nag-aaral. So, kailangan, maipaliwanag mong maigi sa mga bata, no? Sa mga anak ninyo. No? Kailangan ilagay mo sa isipan nila ang rason kung bakit sila nag-aaral sa bahay at hindi sa paaralan. So, huwag kakalimutang banggitin at ipaliwanag sa bata ang mga sumusunod na salita. So, kailangan pamilyar dito mga magulang ang bata, yung mga anak ninyo. Virus. Bakit tayo nasa loob ng bahay? Dahil mayroon tayong virus. Magtatanong si bata, ano ba yung virus? So, mayroon tayo ngayong kumakalat na sakit, no? Yung COVID-19 na sanhi or dahil sa virus o dahil sa SARS-CoV-2 na virus. So, mayroon tayo ngayong COVID-19. So, ano naman yung COVID-19? So, mayroon tayo ngayong pandemic. So, magtatanong yung bata, ano naman yung pandemic? So, sasabihin nyo lang, ang pandemic ay pagkakaroon ng sakit, no? Na hindi lamang sa buong community kundi sa buong mundo na hindi makontrol yung pagkalat ng sakit. Yan yung pandemic, no? At dahil may pandemic, tayo ay nasa quarantine. So ano naman yung quarantine? Magtatanong naman yung bata, no? Nasa quarantine tayo, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Alright, so pag lumabas naman tayo ng bahay, kailangan tayo ay nasa physical or naka-physical distancing. No? So, kailangan meron tayong physical distancing. No? So, magtatanong naman yung bata, ano naman yung physical distancing? So, yung physical distancing, yung hindi tayo pwedeng magdikit-dikit. No? At least 1 meter yung layo sa bawat isa. And then, yung stay at home. So, wag niyong kakalimutan yan. Bakit tayo nag-aaral dito sa loob ng bahay at wala sa paaralan? Yun ay dahil stay at home para tayo ay safe sa virus. Okay, tip number 2. Ano naman yung tip number 2? Maayos at malinis na lugar. Sabi diyan, gaganahan daw ang bata na mag-aral kung maayos ang lugar. So, kailangan hindi pa kalat-halat yung mga gamit. Kailangan organize ka. Kailangan maramdaman ng bata na siya ay parang nasa classroom. Di ba? Pag nasa classroom yung mga bata, malinis yung classroom. Bago mag-umpisa ng lesson si teacher, nagpapalinis siya ng classroom. Okay? So, dapat yun din ang gawin natin sa bahay, no? Hindi natin kailangan ng malaking lugar. Pwedeng sa isang sulok, pwedeng sa isang kanto, no? As long as na malinis yung nasa paligid niya, walang pakalat-kalat. Okay? So, kung wala naman kayong space sa loob ng bahay, pwede rin naman sa labas. Basta siguraduhin mo lang na tahimik yung labas ninyo. Okay. Yan. So, nakita nyo sa ating larawan. So, walang kalat, no? Malinis na malinis. Yung papel at saka lapis o kaya ballpen lang yung hawak ng bata. Okay, next. Alisin lahat ng maaaring maging dahilan para mahati ang atensyon ng bata. No? So, kailangan, dahil tayo ay nasa modular learning, di ba? Kailangan yung bata focus sa kanyang pinag-aaralan. So, lahat ng pwedeng makahati ng kanyang atensyon, alisin mo yan. Ano ang mga yon? Yung mga laruan. Kasi baka naman nag-aaral siya tapos naglalaro. Di ba? So, hindi siya makakapag-focus sa kanyang lesson. No? Baka maglaro na lang yan, hindi na siya mag-aral. So, as much as possible, mayroon tayong time sa paglalaro. So, alisin muna natin yung mga laruan. X natin yan. Mga cellphone o gadget. Kung hindi naman siya online learning, ano ang silbi ng cellphone? Di ba? Baka ang ginagawa niya, imbis na magbasa ng module, imbis na magsagot sa mga activity ng module, maglalaro na lang yan sa cellphone. So, as much as possible, kung modular learning, alisin muna yung cellphone. Pangatlo, yung mga hayop, simuning. Ayan, yung mga aso, alisin muna yan kasi makaka-disturb yan. No? Baka naglaro na sila ng aso at saka ng pusa. No? Hindi na siya nag-aral ng module. Alright. At ang panghuli na kailangan nating alisin, ayan. Ayan, no? Yung mga kaibigan, mga kalaro. No? Hindi pwedeng nag-aaral siya ng module tapos yung kanyang mga kaibigan nandun sa tabi niya. Baka magkwentuhan na lang yan.
Alright? So, mga magulang, take note yon kung sa oras ng pag-aaral yung bata mo, o yung anak mo, as much as possible, yung mga kalaro niya, yung mga kaibigan niya, huwag mo munang papasukin sa loob ng bahay. Alright, tip number 3. Ihanda ang lahat ng kagamitan sa pag-aaral. Kung online learning, ihanda ang gadgets, laptop, internet, connection. Ayan. So, yan. So, kapag online learning, kailangan bago mag-umpisa si teacher, bago siya magtawag sa klase, kailangan siguraduhin okay yung laptop, okay yung gadgets, no? At syempre yung internet connection. No, baka naman nag-uumpisa na yung start na yung online classes nila, pero wala pala kayong connection sa internet, so sayang ng oras, no? Hindi siya makahabol sa lesson. Okay? So before the online classes starts, kailangan ma-check na agad mo bilang magulang yung connection ng internet nyo kung okay ba ba. Para kapag hindi okay yung internet connection, so makakaroon ka ng time para magpa-load muna para before mag-start yung klase ay okay na yung connectivity or yung internet connectivity. Okay? Yan, next. Kung modular naman, kung modular learning, so kailangan handa na yung syempre yung modules. Baka naman yung module ay pakalat-kalat, baka naman yung module nandun pa sa kabilang kwarto, no? Mahirap hanapin yon. Activity sheets, kailangan okay na rin, no? Yung mga libro, ayan. Kailangan check na yung libro, kung mayroong libro, kung mayroong activity sheets. At syempre, mga supplies, mga school supplies, mga pencil, ballpen, papel, eraser, sharpener, color, gunting, etc. No, kasi baka mayroong mga activity dun sa module na kailangan niya ng mga ballpen, kailangan niya ng color, kailangan niya ng lapis. So maghahanap pa yung bata, baka naubos na yung oras sa pagsasagot ng module, hindi niya pa mahanap yung mga gamit niya. So kailangan parang nasa school, di ba? Pagpapasok yung mga anak natin sa school, kumpleto siya sa gamit. So isipin mo na lang yung anak mo napasok din sa school. Yun nga lang sa bahay lang. Okay, para kumpleto. Kumbaga bago siya sasabak sa laban, kumpleto na yung kanyang armas. Okay? Kasi sabi ko nga kanina, kapag may kulang diyan na isa, baka naubos na yung oras ng anak mo sa paghahanap ng gamit, no? Sayang yung oras. Okay? Okay, tip number 4, time management para sa modular learning. Okay. So unang-una, alamin sa guro ang nakalaang oras sa bawat asignatura, no? Kasi mga magulang, bawat subject, mayroon lamang diyang nakalaang oras kung ilang minuto ang kailangan niyang magamit para matapos niya yung isang subject, no? Kasi hindi lang naman isang subject yan. So, for example, sa elementary, karamihan ay 8 subjects. So, kailangan yung 8 subjects na yon ay matapos niya yon. So, bawat subject mayroon lamang nakalaang minuto, no? So, kailangan bago mag-umpisa yung klase, makipag-ugnayan ka muna sa guro at alamin mo sa kanya kung ilang minuto ba ang nakalaan bawat subject. Okay. So, maaaring ipaskil sa dingding ang mga schedule ng bawat asignatura. Okay, so para hindi ka rin malito bilang isang magulang at syempre yung anak mo hindi rin malito, alam niya agad kung ano yung schedule, pwedeng dun sa kanyang study area sa loob ng bahay nyo ay nakapaskil na yung kanyang schedule. Okay? Para siya mismo aware na siya, ay patapos na pala yung oras ko, kailangan ko na itong tapusin, kailangan ko na itong madaliin. Okay? So yun, isa sa pwede natin gawin yon. Pangatlo, dapat maging mahigpit sa oras. No? Baka naman yung anak mo ay may mga ginagawa ng iba, hindi siya nakapokus sa kanyang module, natapos na yung oras, wala siyang nagawa. So, kailangan, as parent, as guardian, kailangan na monitor mo yon, no? Kailangan maging mahigpit ka sa oras. Halimbawa, English is 40 minutes or 50 minutes. So, sa loob ng 50 minutes, kailangan tapos yung English. Okay? Dapat ganun tayo. And then, panghuli, maglaan ng ilang minutong pahinga. So, kung ang modular class mo or ng anak mo ay tumatakbo ng 4 na oras, so kailangan sa ikatlong oras, sa kalagitnaan, bigyan mo naman siya ng time para makapagpahinga. Parang sa klase lang din yan, meron silang recess. Alright? Kasi baka naman inubos mo na yung oras niya sa pag-aaral, pagod na pala yung anak mo, kawawa naman. Okay, so bigyan mo siya ng time para mag-CR, bigyan mo siya ng time para uminom ng tubig o kumain ng merienda, no? Para naman ganahan siya lalong mag-aral. Okay. So, tip number 5, subukang pag-aralan o basahin ang mga aralin ng anak. Okay, bakit? Kasi kailangan maging familiar ka sa pagkasunod-sunod ng mga aralin. Kasi magtatanong yan sa'yo, ano na ba yung lesson natin? Paano na ba yung lesson ko? Nakalimutan ko.
So, kailangan pa nagsagot yung anak mo, may maisasagot ka rin. So, mas maganda na basahin mo. Subukan mong basahin yung kanyang mga lesson. Alright? Ayan, hindi kailangan sauluhin ang lahat ng nasa module. Baka naman ikaw bilang magulang, sinaulo mo na lahat ng nasa module. No, ikaw na yung natuto, yung anak mo hindi natuto. So, hindi kailangan sauluhin, ha? So, ang sinasabi lang po natin dito, kailangan lang maging familiar ka sa mga lessons ng anak mo. Okay. Tutukan ang pagbabasa at pagsusulat ng bata, lalo na sa kinder hanggang grade 3 kasi ito po yung pinaka-critical stage, no? Mga magulang, makinig po kayo mabuti. Lalo na kung kayo ay mayroong anak na kinder to grade 3 kasi diyan pa lang sila nag-uumpisang mag-aral magbasa, mag-aral magsulat. So kailangan diyan ang focus natin, lalo na yung kinder, no? Kinder at saka grade 1. Kailangan tutukan ninyo siya sa pagbabasa at pagsusulat. Kasi baka naman tingin lang siya ng tingin sa module ng mga drawing, tingin lang siya ng tingin doon ng mga nakasulat, pero hindi naman pala siya marunong magbasa, hindi naman siya marunong magsulat, no? Kawawa yung bata, yung anak ninyo pagdating niya sa higher grade, no? So, yun. So, from time to time, kailangan papabasahin mo yung mga anak ninyo, papraktisin niyo sila kung paano ba magsulat. Ayan. Okay? So, panghuli, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. No? So, yung mga magulang sabihin, ay ako nga po, hindi rin ako marunong magbasa, hindi rin ako marunong magsulat. Paano ko matuturuan yung anak mo? So, tatandaan po natin, mga minamahal namin mga magulang, this is now the chance. No? Ito na yung chance para baguhin natin yung mga sarili natin. Kung hindi man tayo nakapag-aral before, kung hindi man natin alam yung mga pinag-aaralan ng mga anak natin, so ito yung new normal na tayo eh. So, new normal na mo tayo. So, sabi ko nga kanina, kailangan natin ng kooperasyon ng bawat isa. Kasi ang ginagawa natin, hindi para sa mga teacher, hindi para sa DepEd, hindi para sa inyo, kundi para sa mga anak natin. So, kayo po mismo mag-aaral. Yung mga anak nga natin, nakakapag-aral, tayo pa kanya. So, yun po yung parating nating tatandaan. So, habang nag-aaral yung mga anak nyo, ikaw din bilang magulang, nag-aaral din. Alright? Tip number 6. Ano ba yung tip number 6? Maging matapat sa lahat ng oras. Sabi nga, honesty is the best policy. So, wag hayaan ang bata na mangopya ng sagot sa answer key ng module. Yan, nabanggit ko kanina, ang module ay mayroong answer key sa dulo nito. Okay? Baka naman yung anak mo, sumisimple, sumisilip-silip, silip-silip, pag-check ng activity, perfect. Kasi, sumilip. So, tatandaan po natin yung mga magulang, babantayan natin yung mga anak natin. Iwasan natin na mangopya sila sa answer key kasi wala silang matututunan. Kapag sila ay patuloy na mandadaya, kapag pine-perfect nila because sumisilip sa answer key, wala silang matututunan. Isang taon silang walang matututunan. Okay, huwag natin silang konsentihin, ha? Maging matapat sa pagwawasto ng mga kasagutan, no? Kung kayo ang naatasan ng guro, kasi, di ba, yung iba, baka sabihin ng teacher, kayo na po ang mag-check yan, misis. Kayo na po ang mag-check ng gawain ng anak nyo. So, kapag mali, ang sagot, mali. Hindi pwede, ay, tataasan ko to para maging honor yung anak ko. Tataasan ko to para itatama ko to para magkaroon siya ng award, no? Hindi po, mali po yun, no? Kasi, pag dinaya nyo yung anak ninyo, pag dinaya nyo yung result ng kanyang mga activity, no? Sino ang kawawa? Yung anak nyo rin. Kasi pagdating ng face-to-face learning, kung babalik tayo sa face-to-face learning, kawawa yan sa klase. No? Baka sabihin ng mga klase, bakit nung modular tayo, ang taas-taas ng grade mo, pero ngayon bumaba. No? Dahil nandadaya pala. So, iwasan po natin yon, no? Iwasang ikaw na mismo ang gagawa ng mga activity sa module. O baka naman sabihin ng anak mo, tinatamad na ako, inaantok na ako, pwede ba ikaw na ang gumawa? Ikaw naman, masunurin na magulang, naawa ka sa anak mo, ikaw na yung gumawa ng activity. Mali po yon. So, hayaan po natin na sila ang gumawa. Hayaan natin na sila ang maghirap. Hayaan natin na sila ay magkamali. Kasi habang sila ay nagkakamali sa kanilang ginagawa, matututo sila. Habang sila ay naghihirap sa kanilang ginagawa, matututo sila. Alright? Panghuli, kung madalas nagkakamali ng sagot ang bata, ipaliwanag mo kung bakit siya nagkakamali. So, wag naman tayong maging sadistang magulang. Baka naman, porket mali ang sagot ng anak mo, pinalo mo na, pinaiyak mo na, hindi ganon. So, ang gagawin lamang po natin, ipapaliwanag natin sa kanya kung bakit siya nagkamali sa part na yon. Alright? Alright, so dito na tayo sa panghuli. No? Tip number 7 na tayo. Ano nga ba ang tip number 7? Makipag-ugnayan sa guro. So, ito ang pinakamahalaga sa lahat. No? Yung pakikipag-ugnayan natin sa ating mga guro.
Huwag mahiyang sabihin sa guro ang lahat ng problemang nararanasan sa modular learning. So, dapat maging honest ka. Lahat ng problemang nai-encounter mo, sabihin mo sa kanya. Bakit? Para yung teacher, mabigyan ka ng payo, mabigyan ka ng mga solusyon doon sa problemang kinakaharap mo sa pagtuturo sa iyong anak. Alright? Pangalawa, hanapin sa Facebook, kunin ang CP number o telephone number or kaya naman email. So, kailangan meron ka sa isa man sa mga ito. Bakit? Kailangan may contact ka sa kanya. Okay? No? Kung wala ka mang Facebook, pwedeng cellphone number. No? Kung wala kang cellphone number, makitawag ka sa kapitbahay mo para every time na mayroon kang problema, pwede mong sabihin sa teacher. Hindi yung, wala naman akong Facebook, wala naman akong cellphone number, wala naman akong email, wala na akong pakialam. Hindi ganon. No? Sa kailangan, gagawa tayo ng paraan para makontak natin si teacher, lalo na kung mayroon tayong problema sa pagtuturo ng module. Alright, pangatlo, ibigay din ang mga positibong pangyayari sa iyong anak kung meron man sa kanyang guro. So, hindi lang puro problema, ha? Baka naman puro problema mo ang sinasabi mo kay teacher. So, kailangan, sasabihin mo din sa teacher yung mga positive feedback, yung mga positibong nangyayari. O, yung anak ko po ay tumataas yung kanyang mga results sa mga activity. Yung anak ko po ay magaling nang magsulat. Yung anak ko po ay magaling nang magbasa. No, para naman si teacher ay matutuwa. Para naman si teacher ay kampante na yung kanyang mga estudyante ay natututo. Alright? At syempre, panghuli, parating tatandaan ang kooperasyon ng magulang at guro ang natatanging susi sa tagumpay ng bawat mag-aaral sa new normal na ito. So tatandaan po natin yan na napakahalaga ng kooperasyon ni teacher at ni parents para matuto, para maibigay ang nararapat na edukasyon para sa ating mga estudyante. Alright? So, dito na po nagtatapos yung ating talakayan. Sana ay marami kayong nakuhang mga impormasyon, lalo na yung mga magulang, no, tungkol sa tamang paggabay sa ating mga anak sa modular learning sa loob ng bahay. Maraming salamat po. Once again, Tal Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!